Meron nga bang pagkakaiba ang dividend investing dito sa Canada at sa Pilipinas? Well, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Hello, at welcome sa aking channel. Ito po muli si Igorot Investor at sa episode na ito ay aking ibabahagi ang advantages ng dividend investing dito sa Canada, kumpara sa Pilipinas. Pero una, gusto kong ipakita sa inyo ang aking dividend portfolio simula 2018 hanggang sa kasalukuyan para magkaroon kayo ng idea kung maganda ba itong strategy sa pag-invest sa stock market. Ito po ang aking dividend portfolio as of February 28, 2025. Sa mga dati nang nanunood sa aking channel, nabigla siguro kayo dahil parang maliit yung amount. Tama po kayo dahil hindi kasali dito yung investments ko sa mutual fund, segregated fund at fixed income fund. Ito ay personal kong investment sa stock market. Makikita nyo din na 62% is under TFSA, 32% ay nasa RRSP, at 6% lang ang nasa regular account dahil ito ay taxable investments. Mapapansin nyo din na parang maliit yung allotment ng RRSP kumpara sa TFSA. Ito ay dahil ang bulk ng aking RRSP ay nasa mutual funds at segregated funds. Ito naman ang 7-year na summary ng aking dividend portfolio. Makikita nyo sa column 2 yung actual money na na-invest ko, at yung book cost sa column 3 ay yung actual money invested, plus yung dividends at capital gains that were reinvested. Yung column 4 naman ay yung dividends na natanggap ko kada taon. It took me almost 5 years para maabot ang 100,000 na portfolio, kaya tama si Charlie Munger sa sinabi niya na ang pag-abot ng 100,000 na portfolio ang pinakamahirap pero after that ay parang madali na lang dahil sa tulong ng compounding. Ngayon naman ay ating tutunghayan ang advantages ng dividend investing dito sa Canada, kumpara sa Pilipinas. Sa mga bagong viewers, ako po ay dividend investor din sa Pilipinas kaya ang mga ito ay base sa actual kong karanasan. Ang number 1 dito ay higher dividend yield. In general ay mas mataas magbigay ng dividends ang mga Canadian companies lalong-lalo na sa sektor ng banking, energy, at utilities. In addition, napakaraming exchange-traded funds ang nagbibigay ng matataas na dividend. Narito ang comparison ng aking dividend portfolio dito sa Canada at sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang aking average yield dito sa Canada ay higit 8% samantalang sa Pilipinas ay wala pang 4%. Number 2 is monthly dividend payouts. 80% ng aking portfolio dito sa Canada ay nagbibigay ng dividends kada buwan, at yung remaining 20% naman ay quarterly. Ito ay gustong-gusto ng mga taong retired na, lalong-lalo na sa mga umaasa sa dividends para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang isa pang advantage ng monthly dividend payout ay, mai-reinvest mo kaagad yung pera mo para mapabilis ang compounding. Sa Pilipinas ay wala pa akong alam na kumpanya na nagbibigay ng monthly dividend, karamihan ay quarterly, twice a year, or annually. Ang number 3 ay ang Dividend Reinvestment Program o ang tinatawag na DRIP. Dito sa Canada, maraming kumpanya ang nag-o-offer nito. Ito yung automatic na pag-reinvest ng dividends into more shares of the same company. Ang kagandahan nito ay makasave ka ng time and money dahil wala ka nang babayaran na commission at mapabilis pa ang paglago ng inyong investment dahil sa compounding effect nito. Number 4 ay tax efficiency. Dito sa Canada ay meron kaming dividend tax credit. Ito ay tax benefits sa mga investors na tumatanggap ng dividends from Canadian companies. Tulong ito ng Canadian government upang maibaba ang effective tax rate on dividends, making dividend investing more tax efficient. Ang isa pa, ini-encourage nila ang mamamayan na mag-invest sa dividend-paying stocks through the registered accounts like RRSP and TFSA para ma-exempt o maka-minus sa tax. Finally, ang number 5 ay economic stability and market depth. Mas malaki, mas stable, at mas diversified ang economy ng Canada compared sa Pilipinas kaya they can offer a wide range of investment opportunities in dividend-paying companies across various industries. On the other hand, ang Philippine stock market ay maliit lang at di gaanong diversified and although may growth potential, the market can be more volatile kaya maliit lang ang bilang ng well-established na dividend-paying companies. So, in summary,
Ang Canada ay mas stable ang economy, nagbibigay ng mas mataas na dividend yields, may tax advantages, and greater market depth, making it a more favorable environment compared to the Philippines. However, the Philippines may offer a higher growth potential, pero with higher risk and less consistent dividend payouts. Pero kabayan, ang decision kung saan ka mag-invest ay depende pa rin sa inyong risk tolerance, investment horizon, at tax situation. Pero kung hindi ka pa rin makapag-decide, gayahin mo na lang ako. You invest on both. Well, yan po mga kababayan ang episode natin ngayon. Salamat sa panunood at kung hindi mo pa ginawa, pa-subscribe naman kabayan para updated ka sa mga susunod ko pang mga videos. Adios!